kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng petrolyo, minimum na pasahe sa jeep sa Metro Manila at 8 pang rehiyon. 8.50 na simula bukas. Mga pasahero, umaalma, umento sa sahod, dapat daw isunod. Pero Palasyo, di nga ba suportado ang wage hike? Makaraan na mahigit 3 araw. Sunog! Sa Ever Gotesco Grand Central Mall sa Caloocan, naapula rin. Nagkatensyon pa ng harangin ng mga gwardya ang mga investigador, pati na si Caloocan Mayor Recom Echeverry. Pati Fire Marshal, iimbestigahan dahil lasing umano ng sumiklabang sunog. Pinatilyo, napagtripan umanong saksakin ng iba pang kabataan sa Taytay Rizal. Patay! Bagong silang na sanggol na isinilid sa grocery bag na isinabit pa sa puno. Bumubuti ang kondisyon kahit kumpirmadong may sepsis. May mga gusto na raw umampon. Nursing graduate na gustong magtrabaho sa UK. Naloko ng begging recruiter sa internet. Bahay at lupa ng pamilya na ibenta nila para makabayad. Mga Pinoy, ano kayang masasabi sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona? Patok pamatid uhaw ngayong tag-init sa malamig. Pero sigurado bang malinis? Banyagang idinitalye ang mga ayaw daw niya sa Pilipinas sa video na kumalat pa sa internet. Nag-sorry. I'm deeply sorry that I have offended some of the people here in the Philippines. Team Ascals na umukit ng kasaysayan sa Philippine football nang bumangatlo sa AFC Challenge Cup. Balik Pilipinas na. Eugene Domingo, wagi sa Asian Film Awards. Again, my name is Eugene Domingo. Yes, I am very famous. Nahalikan pa ng Hong Kong superstar na si Andy Lau. At mga patok na outfit ngayong tag-init. Alamin! Kumakalat po sa internet ang video na yan ng isang banyaga na ang pamagat po niyan, 20 reasons I dislike the Philippines. 20 dahilan kung bakit ayaw niya ang Pilipinas. Pero ngayon, ang banyagang nasa video ay nagsosorry sa mga Pilipino at nagpaliwanag pa. Ito naman ang patunay ng kalibre ng mga Pinoy. Si Eugene Domingo, panalo sa People's Choice for Favorite Actress sa online voting ng Asian Film Awards. Paboritong aktor naman si Andy Lau. Si Eugene, ito, hinalikan pa ng superstar ng Hong Kong. Ihahatid namin ang buong detalye ng dalawang balitang yan. Maya-maya lamang. Magandang gabi po. Balik na sa 8 pesos at 50 centavos ang pamasahe sa jeep sa Metro Manila at ilang rehiyon sa bansa. Simula po yan bukas. Pero para sa ilang tsuper, hindi pa rin sapat ang 50 sentimos na taas pasahe. Lugi pa raw sila dahil sa panibagong dagdag presyo naman sa mga produktong petrolyo. Wine mula sa Quezon City Memorial Circle. Nakatutok si Steve Dalisan. Steve. Mel, Mike, latak o di naman kayo pampalubag loob. Ito yung tingin ng mga tsuper dun sa 50 sentimos na taas dun sa pasahe. Sabi ng gobyerno, Mike, ay pinag-aralan daw nila ito ng gusto at binalanse para sa bawat sektor. Pero sabi ng mga nakausap natin kanina ng mga commuter, partikular na yung mga maggagawa, kasabay daw ng pagtaas ng pasahe at pagtaas din ng presyo ng ilang mga bilihin ay yung pagkakapako naman ng kanilang sweldo.
Simula bukas, 8.50 na ang pasahe sa jeep. Ito'y matapos aprubahan ng LTFRB ang 50 sentimos na dagdag pasahe sa minimum fare ng mga jeep na bumabiyahe sa NCR at Regions 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Binigyang konsiderasyon daw ang patuloy na tumataas na presyo ng diesel na ngayon naglalaro sa 47 hanggang halos 49 pesos na ang kada litro. Pati na rin ang spare parts ng jeep tulad ng baterya, gulong at iba pa. One time po ito, hindi per kilometro. Para sa atin, na nagiging biktima dito sa pagtaas ng presyo ng krudo, ay ginagawa natin ang lahat para balansyado at pantay-pantay ang pagpasan ng kabigatang ito. Hindi naman na pinapalabi or pinapairal ang interest ng iisa lamang or ng iilan. Pangunawa ang hiling ng gobyerno sa commuters. Sa maiksing destinasyon, piso lang naman daw ang dagdag sa balikang biyahe. Halimbawa sa mga pumapasok at dalawa yung kanilang sakay, piso ito. Ang halaga isang text message, so hindi naman siguro gaano kabigat ito. No? Ang grupong Pasang Mazda, magkahalo raw ang nararamdaman sa matagal na nilang inihihirit na taas pasahe. Kung tutuusin, lugi pa raw sila ng 10 sentimos sa provisional fare increase, lalo't kaninang hating gabi lang, 60 centavos ang muling itinaas sa presyo ng kada litro ng diesel. Kaya ipagpaumanhin daw ng mga commuters sakaling tuluyang maputol ang kanilang pisi at mauwi sa tigil pasada. Well, yung tigil pasada ayaw ko yan hanggat maaari. Kanya nga't kinukuha namin ng usapin sa paupo. Subalit, kung talagang maapektuhan na ang hanay namin at tsuper na mismo ang dadaing, hindi ko na sila mapipigilan. Papunta na kami doon sa punto na yan. Para naman sa piston, ang 50 sentimos, hindi raw sasayad sa kanilang bulsa. Mapupunta lang daw sa krudo, lalo pat pabakasyon na mga estudyante na halos 40% ng mga pasahero. Latak lang ng limos. So sabi, mas mababa pa sa limos. Isang oil price increase lang, wipe out yan kagad. Una nang nanindigan ng palasyo na hindi aalisin ang VAT sa langis. At dahil commuters pa rin ang papasan, sana daw umentohan naman ang sahod ng manggagawa. Dagdagan nila yung sweldo din para pantay lang. Nakaka-epekto sa aming mga estudyante kasi wala na nga kaming merienda. Tsaka bawas rin yun, project namin. Kung tutusin, maliit. Pero kung sa loob ng isang buwan, medyo may kalakihan na rin yun. Pag nahipon. Huling umabot sa 8.50 ang pasahe taong 2008 nung pumalo sa 52 pesos ang kada litro ng diesel. Mike, ayon sa LTFRB ay mananatili itong provisional fare increase na ito hanggat hindi pa nadedesisyonan yung mga nakabinbing petisyon sa kanilang tanggapan. Kaugnay naman sa taas pasahe pa rin sa jeep at hanggat hindi pa bumababa sa hanggang 45 piso yung kada litro naman ng diesel. Doon naman sa mga petisyon na inihain ng halimbawa yung Soloboa, yung Southern Luzon Bus Operators Association, yung Imboa, yung Intercity Bus Operators Association at yung Provincial Bus Operators Association, ang sabi ng LTFRB dyan ay tapos na yung kanilang pagdinig pero hindi pa nila masabi kung kailan nila ilalabas yung desisyon. Doon naman sa petisyon ng isang grupo ng taxi na itaas yung flag down rate mula 40 pesos hanggang 50 pesos ay sisimulan pa lamang daw nilang tinggin yan sa darating naman na Abril. Habang yung MRT at LRT, doon sa pakikipag-usap natin kanina kay DOTC Secretary Mar Rojas, ang sinabi niya may umiiral na moratorium kaya't makakaasa yung mga commuter, yung mga suki ng MRT at LRT na wala pang magaganap na taas pasahe. Mike? Maraming salamat, Steve Dailisan. Tuloy naman ang pangangalampag ng mga militante sa mga kumpanya ng langis na muling nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo at mukhang hindi pa matatapos ang mga dagdag presyo. Ayon po sa Department of Energy, paakyat pa rin ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maagang sumugod sa isang estasyon ng Caltex sa Quezon City ang grupong Kadamay para iparating ang kanilang pagkadismaya sa panibagong round ng oil price hike. Hiling din nila ang pagbasura sa oil deregulation law, pero patikim pa lang daw ito. Iparamdam ang galit ng taong bayan! Ang grupong Kilusang Mayo 1 o KMU naman sa opisina ng Shell sa Makati nagpahayag ng pagkadismaya. Ang malalaking kumpanya kasi ng langis ang unang nagpatupad ng panibagong taas presyo. 70 centavos sa kada litro ng unleaded gasoline, 60 centavos naman sa diesel at kerosene. Mula nitong Enero, nasa 6 pesos at 55 centavos na ang tinaas ng gasolina, na naglalaro sa 58 pesos at 45 centavos ang average price. Halos 4 na piso naman ang itinaas ng diesel, na nasa 48 pesos at 70 centavos ang average price sa ngayon. Pero tila hindi pa tapos ang pagbigat ng pasanin ni Juan de la Cruz.
Ayon sa DOE, paakyat pa ang takbo ng kalakaran sa world market. Ganun pa rin, no? Tension pa rin sa Iran. May mga actual na supply outages. Yung weak dollar, isa siya sa nag-trigger ng ng price increase kasi yung mga may dollar na maraming dollar, ginagamit nila to buy oil. Wala naman daw tayong magagawa dahil bukod sa umaangkat lang tayo, hindi pa tapos mag-imbak ng langis ang mayayamang bansa. Ay talagang height of winter ngayon sa Amerika, sa Western world. You have to expect the strong demand on oil, and that will push up the price. Kaya maging ang inihirit na pag-alis ng value-added tax sa produktong petrolyo, hindi talaga uusad maging sa Senado. Pag ibinaba mo naman ang VAT, the other requirements of government will suffer. Then ang mga taong bayan, iingay, walang sapat na pera para sa edukasyon, walang sapat na pera para sa depensa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.